Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service, ang overseas radio ng Presidential Broadcast Service. Ito po ang special na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito ay upang maipaabot yung pinakahuling ulat po kaugnay ng mga kababayan natin na inaasahang uuwi po dito sa ating bansa mula sa Lebanon. Alam naman po natin na patuloy na nagkakaroon ng matinding pag-atake ang Israel laban po dito sa Hezbollah dyan sa Lebanon at marami sa ating mga kababayan ang naiipit po dito sa naturang kaguluhan na ito. Kaya po dahil dito patuloy na kumikilos naman po ang ating pamahalaan, partikular po ang Department of Migrant Workers o DMW para mailigtas po yung mga kababayan nating Pilipino na naroroon sa pamamagitan po ng repatriation o pagpapauwi dito sa ating bansa sa Pilipinas. At kaugnay nito, kakumustahin po natin kung nakauwi na ba o uuwi pa lamang dito sa ating bansa yung 200 at 70 na mga kababayan natin na manggagaling dyan sa Lebanon. Sa oras po na ito ay makakasama natin ang kalihim po ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Kakdak. Sir, magandang araw po. Yes, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Okay. Sir, yung una-una po naming tanong katulad kanina, kukumustahin po natin yung may nabalitaan po tayo na may repatriation na isasagawa sa 200 at 70 na mga kababayan natin na magmumula po dyan sa Lebanon. Yes, ang flight po carrying 200 Filipinos, around 234 OFWs, and the rest are mga overseas Filipinos, non-OFWs, ay en route na po sa Manila, expected to come home this afternoon. Nagkaroon lang ng refueling stop in Bangkok, and we're expecting the flight to resume in a few moments. So we are still awaiting yung arrival ng ating 290 Filipino passengers in our chartered flight. Okay. So wala pa pong depinido, Secretary, na oras na makakarating po yung mga kababayan natin dito sa bansa? Wala pa, but we know that Thailand is around 3.5 hours away, so Bangkok. So once umalis yun, more or less matatansya na natin. May flight radar naman na tinatrack natin yung program flight. Pero definitely ngayon pong araw na ito ng Sabado dadating. Yes. Okay. Definitely ngayon po. It's just a matter of time, and nakahanda naman ang whole of government team na inatasan ng ating Pangulo. Itong chartered flight naman ay ayon din sa direktiba ng ating Pangulo na to mobilize all our resources and assets to bring our kababayan safely home out of Lebanon sa Sigalot doon. Oo nga po. And nakahanda yung teams natin on the ground, the MWO, ang DSWD, ang DOH, nandun din, at ang TESDA. So, and the Department of Transportation, laking pasalamat din natin kay Sec Jimmy for facilitating the arrival of the charter flight. Secretary, paano po yung ginawa nating proseso para maipauwi po natin itong mga kababayan natin dito? Kasi balita natin, isa ito sa pinakamalaki na bilang ng mga Pilipino na uuwi mula sa Lebanon. Yes. Ito na yung pinakamalaki because we chartered the entire plane. Nagbubook lang tayo ng pinakamalaki 70 nung last Sunday to a commercial flight. So we are hoping na patuloy lang itong safe repatriation ng mga Pilipino out of Lebanon. Of course, the ultimate hope that we bear is magkaroon ng kapayapaan sa Middle East. But habang nangyayari ang hidwaan ay patuloy lang tayo magpapauwi. Ang proseso essentially is we
have helplines, rescue lines, and communicating with the Filipino community in Lebanon. They will tell us kung gusto nila magpa-repatriate. May proseso sa Lebanese immigration, but once cleared by Lebanese immigration, and we secure their flight tickets home. And in this case, as I said, it's a chartered flight. It's an entire plane that the Philippine government has chartered for the safe return of our OFW. May mga dependents daw po, sir, nakasama? Yes. There are children on board, and yun nga, sabi ko kanina, may mga Filipinos na hindi OFWs. So the Filipinos on board ay yun nga, kasama rin natin na tinutulungan na makauwi. Sir, pagdating dito kasi sa bansa, no, yung mga OFWs natin, mga kababayan natin, mga Pilipino, paano po yung mangyayari? Didiretso na ba sila sa kanilang mga lugar, o meron munang mag-stay muna sila kung saan man? Meron mga kailangan magpa-hotel at sila ay tutulungan naman ng OWA under the auspices of the OWA para sila ay makauwi ng maayos sa kanilang mga probinsya, lalawigan. So yung hotel muna sila overnight. Pagdating po dito, Secretary, meron po bang mga nakahanda naman na tulong, mga programa para dun sa mga uuwi na mga kababayan natin mula sa Lebanon? Yes. May financial assistance na kabang sa kanila between DMW and OWA, 75,000 pesos each. So 150,000 yon pesos na bibigay sa kanilang financial assistance. 20,000 pesos is from the DSWD. And ang DOH team ni Sec Ted Herbosa nakahanda rin para tumulong sa mga medical assistance, sa immediate medical check-up, no? Malaman ko para maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan. And then si TESDA Director General Kiko Benitez ay may mga training vouchers din na libre na ibibigay sa mga dumadating. Yung mga pagpapauwi po ba na ito, Secretary, ano po ba to? Sa iba ba, temporary lang? Sa iba, for good? Ano po ba yung ano natin? Karamihan sa kanila ay maghahanap, mag-explore muna ng employment possibilities kasi baka hindi pa makabalik doon sa Lebanon. And livelihood. So bibigyan din natin sila ng livelihood assistance. Trainings and livelihood assistance in case gusto nila magnegosyo habang sila nandito sa Pilipinas. At yung mga gusto ma-empleyo for local employment, tutulungan tayo ni Sec Penny Laguesma at kung gusto pa mag-overseas ay tayo naman sa DMW ay link up natin sila with the licensed recruitment agencies. Secretary, dito po ba sa mga umuwi, meron din yung mga walang dokumento or may mga dokumento? Meron maraming mga undocumented. Kaya yun nga, tinulungan natin sila through the Lebanese immigration, yung embahada natin, DFA lang, ang katuwang natin dito sa pagtulong sa kanila in terms of yung pag-secure nung mga exit clearances natin. At pati sa chartered flight, kailangan kong i-emphasize, tinulungan tayo ng napakalaki ng DFA. So pasalamat tayo kay Sec Ricky Manalo at mga ambassadors niya on the ground sa Beirut at sa pati ambassador sa Turkey at tumulong din sa ambassador sa Qatar kasi nag-stop over din sa Qatar. Since ito yung pinakamalaking bilang, yung 290, sa ngayon ba, Secretary, may mga naiwan pa? Gaano karami pa kung meron man na naiwan pa po sa Lebanon na gusto pa rin umuwi sa Pilipinas? May mga less than 11,000. Laki-laki pa rin ang bilang But yun nga, patuloy natin silang hinihikayat. Gayong hindi natin nakikita humuhupa ang sigalot, ang hiduaan. But again, we hope peace will ultimately prevail. But habang hindi pa nangyayari yan ay tutulungan natin sila makauwi. Hinihikayat pa natin sila makauwi. May shelter tayo doon. May 3 shelter tayo sa Beirut na nagsishelter ng mga Pilipino. Gusto munang dumagi doon habang pinoproseso ng Lebanese immigration yung kanilang mga dokumento pa uwi. May ano na po ba ang level, Secretary? Mandatory na po ba o hindi pa rin? Alert level 3. Alert level 3 sa ngayon. Kaya't may ban on deployment
kahit sino hindi pwede natin i-process for deployment to Lebanon. However, it's voluntary repatriation mode, hindi pa mandatory repatriation sa panahon ito. Okay, so voluntary pa rin. Okay, so Secretary, maraming salamat po. Unless meron po kayong mga nais pang ipahatid dun sa mga nakikinig sa atin. Yes, ang pahatid ko po ay mensahe ng ating assurance na patuloy ang inyong pamahalaan sa pamamalakad ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. At patuloy lang po tayong bibigay ng tulong sa inyo. 1348 po ang ating hotline. Tumulog lang po sa ating 1348 hotline plus 632-1348 kung nasa ibang bansa. At may Facebook page din po tayo sa DMW at sa Philippine Embassy sa Beirut doon sa mga kailangan ng tulong. Okay. So, po, God bless. Maraming salamat po, si Secretary Hans Leo Kakdak. Okay, so yan po yung ating naging panayam kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. At katulad po ng binanggit niya, hopefully ngayon anytime, kahit anong oras ay maaari na po nating makasama yung ating mga kababayan na manggagaling mula sa Lebanon. Hinihintay lamang po yung definidong oras, kung anong oras sila talaga makakarating. Maraming salamat po ulit kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. At syempre, sa ngalan po na ating mga kasamahan dito, sina Bea Gaza de Guzman at Erwin Peñano, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Ako po si Ven Blones. Maraming salamat po muli. Magandang araw. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.